At itong si Haji. The all-time idol and the all-around agent. Nakita na natin on different or various roles dito si Haji, and now going back to one of his root roles ay nakita talaga natin kung paano siya nakakapang-lason. Kahapon, sabi rin ni Danica sa palag-palag nila, di ba? Sila na ang bagong lason ngayong season. Naku, speak of lason, na malalason ata si Flap TZ dito, tamang talon lang. And Gwen, nakamba yung kanyang thought. Kaya lang problema level Nababad. siya dito. And this time, pasok at itong members mula dito sa Blacklist International. At sila nakakuha ng first blood. Haji, almost 40% yung buhay, pero aatras na muna dito mga agents. Hindi nila finefret na sabi nila kanina sa panel, ano yung mga pang-clapback. Ito, yung answer namin. Ay, naku, nahatak pa, pero hindi pa sapat yung damage ng Ghost Bursters sa'yo. Pero may Nagpo nag-pass dito ni Lord JM. Mabas ka, DC, kailangan na umatras. Pero doon si FP the King for the clean up. Maagang pang-aabuso mula sa Blacklist International. Sabi mo, clean up, ang aga rin nilang nagwawalis dito sa loob ng mapa. And definitely, nakita natin ngayon yung early strengths ng isang Ling. And with that, level 4 achieved na agad-agad for MP the King. Nako, mahirap ito kung retrihan lang ang pag-uusapan. Actually, na-point out ito ni Coach kahapon, na itong isang Suyu ay mahirap kalaban. Oo. Di ba? Dahil meron siya, yung second skill niya, pag pinindot mo kasi yung parang Balmond yun eh. Di ba parang... Si Suyu, no? Oo, yung bumabagsak na ganun plus the retry. Magkaiba kasi yung mechanics when it comes to the tap and hold kapag ginagamit mo yung Suyo. Pero for me, nakikita natin na mas early the better for him. Mas nahihirapan siya mag-skill kapag late game na. And for Falcon CP Bren, kaya pa rin naman gawa ng paraan. Kaso nga lang yung paraan na yun ay nililimitahan ng ganito kaaga ng mga agents. Ang aga na ito, 1.2k gold lead para sa kupunan ng Blacklist International. Ilang mahirap. Nakakuha na kagad ng kill yung Ling. Alam mo naman yung snowball na inaabangan ng isang Ling. Kapag umabot ka na ng 5-minute mark na hindi ka pa namamatay, tapos nakakakuha ka kagad ng mga kills mo, talagang machechikan at machechikan yan. Ganoon naman sa Falcon sa AP Bren, naka-ready naman sila kahit papano. No? Kung titignan mo yung kanilang lineup, may extended team fight sila nakakayahan dito. And yung pantunaw mula kay Super Marco exactly. mamaya. They have each, sabihin natin, pang counterplay dito. Pero ang kalakasan talaga for Blacklist International is the early snowball or scale up here for MP the King's Ling. At hindi na nga questionable yun for now. Lalo na't very comfortable ang kanyang positioning pagdating dito na si Gwen mapipilitan pang gamitin agad this early yung ultimate niya para lang makatakas. Yeah, ganun din naman si Perks. Pero ang maganda, nakikita at pinaparamdam na kagad nila dito kay Ogen na hindi ka pwedeng humarap sa mga members namin. Kahit may Revitalize ka pa, kahit meron ka bang Steel Bones na passive. Wala, hindi nila binibilang yan, hindi nila masyadong na-overthink. Pero right now for Blacklist International, ang ganda ng early game momentum nila right now. Hindi sila nadi-disturb basta-basta. And most likely, nakikita natin na mas sila yung mas pupuruhan natin makita na mag-i-initiate ng mga team fights. And speaking of which, maagang diversion play. Ayan na yung diversion play. Flicker out mula kay Super Marco, pero siya ang unang ma-out dito sa may top lane. Nakaunang death na kagad itong si Super Makmak. Ngayon naman si Few ay nakasilip din. Tamang post lamang. Pero ramdam mo yung kunat talaga ng frontliners dito ng Blacklist. Yeah, and aside from that, pagka-level 4 agad ni Haji, basta meron na siyang diversion, mararamdaman na natin ngayon yung element of surprise na sila at sila lagi. Yung mas makikita natin na magiging agresibo dito for Falcon CP Bren. Kasi most likely kapag may Faramis ka, hindi naman pang sugod talaga. More on, you're on the waiting game if you're on Falcon CP Bren. Pero ngayon, no more waiting, nag-respond na ang pangalawang pagong sa laban na to. Oo nga, no? Parang naisip ko nga rin yun. Kasi kung meron kang Faramis, medyo may kabitinan ka dun sa instant burst na manggagaling sa isang Magic Hero. No? And yun naman yung napunuan ng mga heroes dito ng Blacklist International. Imagine mo, meron kang gold laner na magic damage. Andyan si Haji with the dispersion rotation. Even yung Ring of Punishment, magic damage. Meron din yun eh. Tumitibok-tibok lang yun eh. Diba? Pero may damage pa rin. And you also have the stun here na pwedeng gawin nga ni Perks. Pero aside from that, kasi si Few, para ma-maximize mo, kailangan nasa vicinity siya. Kaso nga lang, sila yung nasa vicinity ngayon ng mga members ng agents. Natunaw ka agad yung main setup hero dito ng Falcon CP Bren. Habang si Flap TZ, kailangan ba Inabol? nailapag yung Glorious Pathway. Naku po, takbo muna dito ang Falcon CP Bren, pero ilalaban na rin. Tapos yung play na nagamit na. Leatherman Kakani with the King, Lord JM with the kill. Same with the MP, the King. Napalalim
din itong si MP, pero wala nga pakialam dahil double kill kagad. Iba ang Itong si Lord JM. Grabe, iba yung gising ngayon ni Lord JM, no? Gumising siya, Lord na agad siya ngayon. Oo. And definitely, kanina pa natin nakikita na ang gagandahan ng mga swabe niyang vengeance, finest slashman yan. And look at that KD, a 5-0 to siya this early. Talagang nasabi na natin na compliment niya ng gusto dito yung Ling sa lineup nila. Yan, sobrang ganda kasi ng ginawa din dito Ayan ng Black pa. sila. Pero mamaya natin mag-usapan yan kasi merong magaganap na Infinix Instant Replay. Ayan yun, no, after nung Red Realm, saktong Tempest of Blade. Hindi man nasakto yung Oo. knock-up na yon mula sa Tempest of Blade, but still, naiwasan niya yung potential na kill na dapat makuha ng Falcons Everyman against him. Yeah, MP the King living life on the edge siya kanina doon Kanina, Pero, oo. oo, medyo yung mga hukay na ng mga kailangan niya namang iwasan. Pero for Falcons, AP Bren, nagre-rev up pa kasi yung engine nila for now. Pero kasi sa pag-aantay mo na umiinit pa yung makina, mas dodoble na yung init at gigil ngayon for Blacklist International. Nakita natin ngayon na maaga pang mga agents. Andyan na nga lang din na pagsama ng Ontra Gold Lane. Nandyan yung reaction for Falcons, AP Bren. Pero tila ba ngayon ay medyo sila yung naghahanap sa dilim burrito? Well, ang hirap din kasi talagang, kumbaga, palagan yung early game dito ng Blacklist International. Even yung, yung mga pokes lang ni Haji, no, kahit hindi makakuha ng kill to, malaking tulong kasi maguuntugan kayo, may dispersion rotation. Oo. Tapos si Lord JM, gamit na gamit niya. Remember na just din, yung Adjust. isang Arlo, di ba, wala nang mana yan. Wala nang mana cost lahat ng skills niya. So, yun yung parang nagagamit dito ngayon ng Blacklist International. At dun sa may bandang ibaba, nabasag pa nga di napigilan dito ng Beast. Kaya naniniwala na ako sa playoffs mode, hindi sa forever. Sa playoffs mode ng mga players natin. Kasi iba talaga yung nagiging aura nila. And believe me when I say na kapag ka itong version ng Blacklist talaga, hindi tayo magtataka na ganito sila katapang, ganito sila kalakas. Okay. At nandito ang Sunny Puwersa na nga ba? Magkakaklash na nga ba? Okay, hinatak sila dito. Si Perks, available pa naman yung kanyang Glorious Pathway. Kaya ano lang kumbaga, andun siya para saluhin na lahat ng damage at siya nga yung magsisilbi ditong sponge, no? At Yeah. taga-gastos ng mga skills ng Falcons AB. Siya ang gastador. Oo. Pero ngayon, para sa Blacklist, afford nila yung ganong klase ng mga paglalim. Remember, meron silang diversion play dito for Haji. And definitely for Falcons AP Bren, lagi kasing at the back of their ends, may threat na baka biglang likuran na naman si Super Marco. Oo. Kahit si Calcisi, hindi siya sobrang laya na makapag-deny, makapagnakaw. Pero ngayon, yung Turtle, mananakaw ba nila sa kamay ng Blacklist? Ako, medyo malayo ata. Itong si Kyle TZ at libreng pagong ang makukuha. 3 pagong, ladies and gentlemen, para sa Blacklist International. Smooth run for the early game. 8 minutes into the game. 0-8 ang ating kill score. And right now, Burrito may diversion na naman. Sila yung mag-aabang. Makakasalubong ba nila dito ang mga bees? Okay. Nakikiramdam lang dito si Ogin. Alam niya na may Nakita tao. niya! Pero kayang-kaya siyang tunawin ang mga members dito ng Blacklist International. Mabilisan lang. Tunaw kagad si Ogwen. May nag-aabang pang MP Daking sa may bandang baba. Walang pinasok na nga kagad dito. Wala. Wapakis na kayo tinamaan sa blade. Pero makakatakas ba siya? Yes, sir. Sakto lang din. Pasok si Kyle TZ ba? Doon yung kanyang Hahabol? dash. Si Super Marco ay nakaantamay din. MP the King, napakaraming dash nito pero hindi susuko ata. Si Super Marco, doon sa may bandang ibaba, may nangyayari din. Makakatakas pa rin naman. Medyo kinabahan, medyo nadulas lang ng konti dun sa MP the King. Pero sa ngayon, wala pa rin nakukuha ang kills ang Falcons AP Bren. Habang ang Blacklist, ramdam natin na may ganong klase ng mga paglalim sa MP. Pero ramdam mo yung disiplina pa rin for them. Sobrang different version to sa nakita natin na regular season. And now, they're activated. The bigger the better. Yung mga setup plays ay pumapabor pa for Blacklist. Ayan na yung final slash. In fact, TC mamamatay na ko yun. Ilatag na rin yung Zaman Force. Same with the ultimate from Perks. Oh, no. Nakadalawa na kagad itong si Oheb. Hindi man nila mababasag yung Torre doon sa may bandang gitna pero ang dami nila nakuha. Umuulan ng mga double kills here for Blacklist International. And not only that, pumapabor din sa kanilang bigger picture. We have 3 turrets destroyed. 4 pa nga dahil matatanggal na rin yung Torre leads may bandang gitna. And all the lead is going on to the hands of Blacklist International. Sila talaga yung aggressor dito. And hindi naman nakakapagtaka kasi nga naman makuha mo nga yung parang nasa 3 minutes, 4 minutes pa lang tayo. Naka 5 kills na kagad si Lord JM.
So ang hirap talagang Totoo. palagan. At hindi rin biro yung damage ng isang Arlod. Remember, ang dami ng kits niyan, di ba, pang disengage, pang re-engage, at marami pang iba. Tsaka nakita rin natin na maraming naging adjustment ang Blacklist International. But it's for the better eh. Ngayon nakita natin yung final form nila, katulad nung naglaro kahapon, same 5-man, and that same 5-man ngayon na mas nagdo-dominate sa game number 1. 10 minutes into the game, 11 kill score, at may Lord pang makukuha ngayon ang Blacklist International. Yan, napakalinis at napakagandang laro ang pinapakita ng Blacklist International. Wala pa rin basag na torre para sa kanilang kupunan. Masasabi ko na sobrang nakalkula ng Blacklist International yung naging laro na ito. Inopen yung Suyu. Wala kami, sabi nila dito, okay, na alam na namin nung day number 1 kung ano yung mga naging sagot sa isang Nabasa Suyu. na nila. Wala mang alpha, pero ito ang ihahanda namin sa And ngayon, the earlier the better nga talaga for Blacklist International. Yung Lord ay tatapak doon sa may bandang taas diversion. Ay! Si KTG pala ang pipitasin! Inabangan doon sa purple buff. Sama-sama na naman ang Blacklist International. Ito na yung na bagong code ng ube para sa kanilang kupunan. Kakaibang banding to, burrito. Kakaiba. Imagine mo, ang inaasahan mo lang na heal dito ay yung revitalize mula kay Perks. Di ba? Isipin mo yun. Oh, yan na naman. Ito Ayan pa. na naman. Palaban na naman dito ang Blacklist International. Under the turret pa yan! Ay mamamatay! Tinamaan ang Chain of Failure ngayon. Tapos sulit na gamit ng ating gaga dito ni MP the King. At dapat umbala yung Torre dun sa may bandang itaas. Dire-diretso lang! Ang magiging goal dito ng Blacklist International. 10.6K Gold League. At hindi bumabagsak ang mga piece. At ang game number 1 para sa mga agents. A clean game para sa Blacklist International!